po sa buong atong pagsama sa amin sa na nakalipas na araw, gabi, Lord God, sa pamilya po ito, pagsama, nabibigas kanila ng kalakasan, Panginoon, at kaaliwan, pag-asa nagmula po sa inyo. Kaya sa gabi po ito, Panginoon, Ama, sa uling lamay po, mga Estela, iyaan nyo na katagpuin niyo po kami, palakasin niyo po kami, encourage po kami, sa pamagitan po ng salita na ito, magigila-gilaya sa amin. Kaya thank you sa gagawin niyo po, purihin ka, alam po namin na sa ganitong kalagayan, lalo niyang pinapadama po, pagmamahal at pagkalima po sa amin, lalo din sa tahanan ito, Panginoon. Dahil ito po ang panalangin sa pangalan po ninyo. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Inibig mo ako noon, Ama. At ika'y sasambahin, pag-ibig man ay madilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan,
tayo ng salita ng Lord. Sa Kalawang Korinto. Kalawang Korinto chapter 5. Korinto 1 to 10 po. Sabi po rito, now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling. Because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in the distant, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now it is God who has made us for this very purpose, and has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. We live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due to him for the things done while in the body, whether good or bad. Okay. Itong passage pong ito ay tungkol po sa buhay natin, sa mundong ito ay pansamantala. Sabi dito yung tent, ay sumisimbol ng ating buhay sa mundong ito, hindi permanent, pag sinabing tent, diba, pagka sila ay nagkakamping, ano bang tinatayo, diba tent lang, kasi hindi naman permanent doon. So ang buhay natin dito sa mundo ay yun, hindi po permanente. Tama po, we are just passing through this planet Earth. Ang totoo, meron tayong eternal dwelling na inihanda ng Diyos. No? Doon, sa kanyang piling, sa kanyang kaharian. Okay, so, ano tayo mapapag-aralan tungkol sa passage ito. So, ano mangyayari, what is death? So itong passage ito, tumutukoy nga po sa ating buhay, sa kabilang buhay. Okay, so sabi nito, what is death? Ano ba ang kamatayan? So ang kamatayan ay, death is a temporary separating of the soul from the body. Diba? So pansamantalang pag-iwalay daw ng katawan doon sa kaluluwa. Okay? So, tayo kasi ay living soul. Ang tayo nilikha ng Diyos ay alabok lang, mula sa alabok, nilikha ng Lord at hiningahan niya ng kanyang buhay. Kaya nung hiningahan niya, nagiging living soul. So, ang isang tao na walang kaluluwa, walang kwenta. Parang yung isang malaking stadium,
huge stadium. Kaya lang naman nagiging maganda, naging makulay, nagiging makabuluhan isang stadium dahil po sa mga tao na nandoon. Sa mga audience, sa mga fans. So kapag walang tao doon sa stadium na yan, at pumunta ka, siguro mapapahawa ka. Grabe yung building na to eh. No? Pero hanggang doon lang. No? Ang nagpapasigla talaga yung mga tao na mag-occupy doon sa stadium na yan. Okay? So, ganun din daw isang katawan na walang kaluluwa. Tama? Walang kaluluwa. So, ang kamatayan is the temporary separating of the soul from the body. Yan na yan. Sama po kayo dito. So, ayun po. So, ang kamatayan is actually an enemy, no? Kaya nga, pagka lahat talaga yung mga mahal sa buhay, gagawin nila lahat para lang madugtungan ng buhay ng kanilang minamahal. Diba? Kaya nga, yung death daw, yun yung huling nilabanan ng Panginoong Kristo. Diba? So, yung death na yan, yun yung dahilan kung bakit napunta ang Panginoon para mamatay, para mabuhay itong mga tao. So, yung pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, doon niya tinapos yung espiritu ng kamatayan na nag-iwalay sa ating sa Diyos. So, dalawang ibig sabihin ng death. Una, physical death. No? Physical. Ito, pag humiwalay si kaluluwa sa katawan, physical yon. Pero yung pangalawa, mas matindi, yung spiritual death. Yung paghiwalay ng Diyos sa tao. No? Ito eternal, no? Eternal separation. So, ayun. Pangalawang tanong, no? What happens to a believer after death? Ano mangyari sa isang mananampalataya pagkatapos ng kamatayan? Ito ay maganda, no? Para sa atin as encouragement. So, ano mangyari raw sa isang mananampalataya kapag siya ay namatay? After death, believer are at home with the Lord. Sabi, ano? A believer are at home with the Lord. Yung sa verse 8, ano, nang binasa natin. Sabi diyan, malabo mata na. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Yan. So, away with the body, sabihin, pag humiwalay si kaluluwa sa katawan nito, ito yung pagkakataon to be with the Lord. No? The spirit na nilagay ng Lord sa atin, babalik sa Kanya. So, ang kamatayan pala ay paraan para tayo ay mapa sa Diyos. Tama? That is malaking encouragement. Kanino? Sa mga mananampalataya. Kaya tayong mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos, no? Pag tayo ay namatay, ito na pala yung makasama natin ang Panginoon. Kaya tayo mananampalataya, siyempre malungkot, no? Na mawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero at the back of our mind, kasama niya si Lord. Yun ang pinaka maganda doon. Yun yung advantage natin bilang mga anak ng Diyos. Kapag tayo namatay bilang anak niya, siyempre, makasama mo na si Lord. To be away from the body is to be with the Lord. Kaya tama si Pablo. Yung sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Diba? Diba? Para sa atin,
Ang mabuhay ay para kay Lord at ang mamatay, pakinabang. Pakinabang in the sense na, yan, makasama mo na si Lord. Tapos na problema, tapos na ang hirap, tapos na yung ilang taon na sinanay na naghirap, ano? 2.5 po. 2.5 years. So, kaya nga si nanay, lagi niyang request. So na kunin, gusto ko nang kunin ni Lord. Para nakita yung mga anak niya nahirapan sa kanya. Yung kanya request. Pag binibisita ko, sabi niya, Pastor, gusto lang magpahinga, gusto nang umuwi kay Lord. No? Yun yung kanyang confidence, kasi anak siya ng Diyos. Diba? So, itong encouragement po sa atin, no, bilang anak ng Diyos, no, na makakasama pala natin ang Lord. So, yun, iniwan niya yung lupang katawan, yung kaluluwa, ipabalik sa Diyos. Okay? To be at home with the Lord. Home is, ang home dito, sasabi, yung, yan, heaven itself. Sa John 14, verse 1 and 2, sabi ni Jesus, meron ka dyan, Elmer, basahin mo, John 14, 1 and 2.